Inilagay sa state of calamity ang mahigit 20 bayan sa Masbate dahil sa hagupit ng bagyong Opong. 9 na ang naitalang nasawi roon. Balitang hatid ni JP Soriano. Mabait, malambing na anak at apo at isang mabuting kaklase na puno ng pangarap sa buhay ang 16 na taong gulang na si Brian Bolaño. Pero sa kasagsagan ng bagyong Opong sa Masbate City nitong Biyernes, ang kanyang buhay maagang natapos. Pasado alas 4 ng madaling araw habang nasa loob ng kanilang bahay, nabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang mismong silid kung nasaan si Brian. Kwento ng ama ni Brian na isang bumbero mula sa BFP Masbate, malakas man ang bagyo, kampante siyang iwan ng anak at lola ni Brian sa bahay dahil sementado at protektado ang pundasyon nito. Nag-duty pa raw siya noong madaling araw ng Biyernes para tumulong bilang contingency sa mga binagyo. Natawagan pa raw niya ang lola ni Brian bago mag-alas 5 ng umaga at sinabing okay naman ang kanilang lagay kahit malakas ang hangin. Hanggang sa nakatanggap ang ama ni Brian ng tawag, kailangan niya raw bumalik dahil nabagsakan ng pader ang kanilang bahay. Dinala sa ospital si Brian at sinikap i-revive ng mga doktor. Ako mismo ni-revive ko pa rin yung anak sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. Isa si Brian sa 9 na namatay sa probinsya ng Masbate dahil sa bagyong Opong. Hindi bababa sa 10 katao pa ang vine-verify ng PDRRMC ng Masbate kung may direktang kaugnayan ng pagkamatay sa bagyong Opong. Problema pa rin sa probinsya hanggang ngayon ang mga nagtumbahang poste ng linya ng kuryente at mga higanteng punong binali ng malakas na hangin. Wala pa ring maayos at stable na linya ng komunikasyon ayon kay Masbate Governor Richard Ko. Nabanggit ng Masbate Electric Cooperative na posibleng abutin ng 1 buwan bago tuluyang maayos ang supply ng kuryente sa buong probinsya. Nangako raw ang Department of Energy na tutulong sa lalong madaling panahon para mas mapabilis ito. Nagsabi na rin daw ang mga nangungunang telcos na puspusan ang kanilang pagsasaayos ng signal. Isa sa mga pangunahing problema ng mga taga-Masbate ngayon ay pagkain at tubig. Naiparating na raw ang first batch ng deliveries ng pagkain at tubig at dadalhin na ang mga susunod na batch sa mahigit 20 bayan ng Masbate na isinailalim na sa state of calamity. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate. Mula rito sa Masbate, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.